Paano nagkaroon ng tubig ang buko? Kapag umiinom tayo ng malamig na buko, juice sa tabing dagat, madalas hindi na natin iniisip kung saan nga ba galing ang tubig sa loob nito. Pero interesting ang kwento kung paano ito nabubuo at hindi. Hindi lang basta ulan na pumasok sa prutas. Step 1, ulan at tubig sa lupa. Nagsisimula ang lahat sa ulan or tubig na nasa lupa. Kapag umulan, sumisipsip ang lupa ng tubig kasama ang minerals. Dito nagsisimula ang buhay ng tubig ng buko. Step 2, pagsipsip ng ugat. Ang puno ng niyog. May malalalim at malalawak na ugat na parang straw na humihigop ng tubig mula sa lupa. Hindi lang tubig ang kinukuha nito kundi pati potassium, magnesium at iba pang nutrients na kailangan ng puno. Step 3, pag-akyat sa puno. Sa loob ng puno ng niyog, may xylem, parang straw o tubo na nagdadala ng tubig at minerals paakyat mula sa ugat hanggang sa dahon at bunga. Step 4, pagbuo ng batang buko. Kapag nagsisimula ng mabuo ang prutas, napupuno muna ito ng liquid endosperm o coconut water. Ito ay malinis na tubig na may halong natural sugars, electrolytes at nutrients galing sa puno. Step 5, pagbabago habang tumatanda. Ang buko. Sa batang buko, sobrang dami ng tubig at malambot pa ang laman. Pero habang tumatanda ang niyog, unti-unting kumakapal ang laman at nababawasan ang tubig hanggang maging matanda na itong niyog na ginagamit sa gata. Simpleng visual diagram. Ulan, tubig sa lupa, ugat ng puno ng niyog, sip-sip ng tubig at minerals, kailem ng puno, parang tubo na paakyat ang tubig, tangay pataas sa bunga, batang buko, tubig pulse nutrients, ours coconut water. Paglipas ng panahon, tubig unti-unting nagiging laman. Fun fact, noong World War II, ginagamit minsan ang tubig ng buko bilang emergency dextrosis, sugatan dahil sterile ito habang nasa loob ng prutas. Thanks for watching. Like,